Ayan, alam niyo ibig sabihin nung tinumba na. O ayan, patay na. Nakipagbarilan daw sa mga pulis. Namantakan nyo makapasok sa isang eksklusibong subdivision na may mga gwadya, na may mga gate, mga kapuso. Yung tinatawag na gated community. Sampaligtas ang Pilipino ngayon. Benji Liwanag, live. Magandang umaga. Magandang umaga, Mike. Patuloy na inimbestigahan ngayon ng Philippine National Police sa mga tao o grupong sinasabing tumatayong protektor ng mga akit-bahay sa iba-ibang panig ng Kamaynilaan. Ito ay kasunod ng naganap na engkwentro kahapon ng umaga sa pagitan ng sinasabing grupo ng akyat-bahay at ng mga pulis na ikinasawi ng mga suspect sa isang subdivision sa lungsod ng Quezon. 3 naman umanong mga suspect ang nakatakas sa palitan ng putok. Ayon kay PNP spokesman, Chief Superintendent Generoso Serbo Jr., may mga ulat silang natatanggap na maaaring may mga opisyal ng pulis, barangay o dili kaya security agency ang maaaring sangkot sa mga panloloob. Kumikilos na anya ang National Capital Region Police Office o NCRPO para tumutok sa naturang kaso. Una nang nilooban ang bahay ng TV reporter na si Jay Ruiz at pati na rin ang St. Peter Church at iba pang mga bahay sa loob ng subdivision. Yung yata mga napatay na mga, okay, Benji, yung yatang napatay na mga polis sa may BFO sa Quezon City, nakitaan yata nila ng ID ni Jay Ruiz, di ba? Yun na nga, Mike. Malinaw na ebidensya yun na, yun din ang mga tumira dun sa bahay ni na Jay. Tama, Mike. Yan yung nakausap ko kapon si Jay Ruiz. At pailing-iling pa yung nung habang kinakausap ako ni Jay. At natatakot siya, sila'y nakikiusap sa mga kagawad ng Philippine National Police dahil may 3 pang nakatakas, Mike. May nakatakas kahapon. Meron daw, Benji. 3. Bakit napakatapang na mga ganyan? Talaga bang ganyang kalangang bituka ng mga yan? O matapang sila dahil meron silang protektor? May padrino yung mga yan. May sinasandalang pader niya mga yan. Benji? Tama ka dyan, Mike. Tama ka dyan. Saan ako tama? Hindi maglalakas ang loob. Nagtatanong lang ako, di ba? Ha? Oo, hindi maglalakas ang loob ng mga yan. Oo, ang lalakas ang loob eh. Ayan, okay, Benji. Yan ang tanong ngayon. Bakit? Ayan. Sige, okay, Benji. Mike, hanggang kailan kaya ito mangyayari? Dahil sa pinakauling datos ng itong Quezon City Police District, umaabot na sa halos 50 mula Enero hanggang ang mga nilooban ng mga bahay dyan sa lungsod ng Quezon, Mike. Isang presinto lang ba ng Quezon City Police District ang nakakasakop doon sa mga nadaling mga bahay, Benji? Abay, dapat yung station commander dyan umbistigahan yan. Sakop ba yan ng isang istasyon lang? Kasi ngayon hindi na presinto tawag, station ang tawag eh. Station 10, Station 6, Station... isang istasyon lang ba nakakasakop dyan? Kung gano'n, dapat imbestigahan ng mga pulis. Lahat ng pulis sa station na yan, Benji. Tama ka dyan, Mike. Isa yan dun sa mga tinututukan ngayon, itong National Capital Region Police Office. At ayon dito kay Director Alan Purisima, ay kanila nang may mga tao na sila na siyang humahawak ng investigasyon. Hindi ba, Benji, dahil sa trabaho natin paminsan-minsan, pumapasok tayo sa mga eksklusibong subdivision. Yung mga nakira sa mga subdivision, ang pakiramdam nila, ligtas sila. Kasi lahat ng gate nila, 24 oras, 3, 4 ang gwardiya, hindi ba, Benji? Meron pa umiikot dyan, Mike. Oo nga pala, buti na pangit mo yun. Yung mga subdivision, ganyan po, mga kapuso. Bukod sa mga gate na may mga gwardiya, meron pang mga nag-iikot dun sa loob ng subdivision ng mga security nila. Tapos, napapasok na ng mga akyat-bahay gang, tulad na nangyari yan sa BF Homes, Quezon City. Aba, naloko na. Pag wala kang ID o dili kaya merong sticker. Sticker, yung sasakyan. Hindi ka makakapasok. Ayan, walang plaka yung sasakyan eh. Yun na nga, Mike eh. Okay. Yun na nga, matindi. Anyway, patuloy pa rin ang investigasyon dyan. Ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA, Super Radio, TC